Ano nga ba ang sinasabi na makakahang-swerte sa nunal mole sa face mo? Pag-usapan natin ngayon ang face reading, face mole feng shui, secret reveal. Paano nga ba natin sasabihin ko sa'yo, yung mga mole, mga nunal mo sa buka ay may mga meaning, may kwento, maswerte ba yan? Hindi ba yan maswerte? Malas ba yan? Paano natin ma-enhance ang swerte sa buka? Face reading of physiognomy. Sa feng shui, ang physiognomy ay ilan sa mga lokasyon. Indicator, yung mga mole natin ay may mga salamin, may mga meaning sa personality, sa strength natin, sa destiny natin, yayaman ba tayo, hindi ba tayo malalayaman, totoong haba ito? Tara, alamin nga natin. Ako po si Master Hans Kua. Please share this video. I-follow po sa Facebook, Instagram, YouTube. Ang aking YouTube dito, dagdagan natin ang followers ko. Please do subscribe sa YouTube ko. Sa feng shui, sa face reading, ang muka, ang face natin ay parang map ng iyong destiny, ng iyong buhay. Bawat bahagi, sektor ng ating face, yung forehead natin, kilay natin, mata natin, ilong, lips, mga nunal, ay may connection sa iba't ibang aspect ng pagkatao mo, karakteristik mo, ng destiny ng kapalaran mo. Kaya naman ang mga mole sa isang partikular na lugar ay pinaniniwalaang may mga meaning, may mga simbolo. Isa natin sa forehead. Alam natin yung noo. Ay, nunal, nasa forehead. Ito po ay sinasabi, possible daw na palatandaan na matalino. Magaling siya sa analytic, magaling siya sa mga ideas, magaling siya, creative siya. Very strong po ang kanyang study star. Madalas, mahusay, magaling to. Pagdating sa mga thinking out of the box, magaling to mag-isip ng bagong idea, easily, madaling matuto. May kakayahang makakita ng bigger picture. Kung ikaw yung tao na lagi naghahanap ng solusyon. Kasi may mga taong problem maker. May mga sa mall naman, sila yung mga taong naghahanap ng solusyon. Ito naman may nag-message sa akin, Masaras yung nunal naman daw sa eyebrows o kilay. Ang nunal malapit sa kilay o sa mga eyebrows, inuugnayan sa ambisyon, yung determination natin, yung self-control natin, yung drive natin. Mataas ang goal sa buhay. Hindi yan basta-basta sumusuko sa lahat ng mga challenges. Gusto niya mga difficult na mga task. Gusto niya parang naghahanap siya ng mga pagsubok. Maraming mga ideas, maraming difficulty. Pag nasa mall, yung drive nito, hindi to basta-basta susuko. Nag-aantay rin niya ng tamang timing. Hindi yan padalos-dalos sa paggawa sa desisyon. So, very determined. Importante, ang kilay, kung may mall ka dyan, may lakas sa determination. Ito pa, kung mayroon ka naman mole sa may eye area mo sa mata, pag ito po ay nasa gitna ng mata, malapit sa mata, sinasabi na alam mo ba ang mata kasi is, yan yung emotions natin. Yan yung window of our soul. Malalim ang emotional intelligence ng tao na to. Kung ang mole mo ay nasa may part naman ng third eye mo, pwede natin sabihin malakas ang intuition mo. Madalas din nakakaramdam ka ng enerhiya, intensyon ng ibang tao. Yung mga kutob mo, madalas dito, tama. Yung pakiramdam mo, na parang nangyari na to dati o possible may mangyari. Alam mo yung isang tao na nakita mo pa lang, parang hindi to mapagkakatiwalaan. O kaya itong lugar na to, swerte itong lugar na to, hindi to maswerte. May kinalaman yan sa nunal, malapit sa may eyes. Ito pa, interesting naman to next yung nunal sa may nose area. Alam nyo ba, ang nose area is the wealth, money, palace, pera. Kaya naman if may nunal ka, ang nunal na maswerte dito is nasa ilalim ng butas ng ilong. Pag yung nunal mo nasa ilalim ng butas ng ilong, ito po, nadadaan ng energy. Ito po, mas malaking nunal sa ilalim. Parang may kulangot. Yan sa may ilalim na butas ng ilong. Itong tao daw na to ay magaling. May pera, may swerte sa pag-save ng pera. Pero kung may nunal ka naman sa tip of your nose, ito naman ay posibleng hindi swerte sa iyo. Leaking wealth kapag nasa mismong tip. Parang may malaking langaw sa may tip mismo ng ilong mo. Ang tawag dito yung pera daw hindi mo kayang kontrolin, nawawala. Ito pa,
sa may mouth area naman. Napapansin mo madalas may mga tao nasa mouth area. Ito tinatawag natin yung mole na nasa ilalim dito sa may malapit sa area, sa may ano. Ito po yung tinatawag natin busy person mole, yung lagi hindi niya ma-designate yung task, gusto niya siya naghahawak. Kung may mole ka malapit sa lips, may charming personality ka. Madali mo makakuha ng loob ng ibang tao. Napakahusay mo magsalita. Kadalasan pwede ka sa mga sales, sa mga negotiation, paborito ka pagdating sa social circle, sa social gathering. Pag may sinabi ka, people are really believe. Magaling kang komedyante, magaling ka magbitaw ng timing, magaling ka magsalita. Ang mga sinasabi mo ay laging mayroon ka ng influential yung sinasabi mo. Ito pa, pag mayroon ka namang mole sa cheeks, sa pisngi, ang nunal sa pisngi naman ay nagsisimbolo na very sociable ka. Pwede ka sa mga social events, mahilig ka makisalamuha, outgoing ka, madalas ikaw yung nagiging sentro ng grupo. Ang connections mo, madali makakuha ng mga relationship, ng mga connection. Maaaring maging isa ka din sa mga pinaniniwalaan. Influential sa panahon ngayon yung mga pag-vlog. Pag may nunal ka sa may cheek, swerte yan. Pinakamalagang blessing. How to connect with other people. Yan, meron kaya. Isa pa, kung may nunal ka naman sa ears, tenga. Alam nyo ba, ang nunal sa ears, any part of your ears mo, ay nagdadala naman ng tinatawag, maganda ka raw po pagdating sa mga signs mo dahil madali ka makakakuha ng tinatawag natin mga tamang intuition. Iniugnay ito sa mga tamang intuition. Ang nunals, ang may malalaking ears also, may nunal ka sa ears mo, ay also nag-signify na long life, mahabang buhay mo, may magandang wisdom idea ka, o may magandang kapalaran ka. Isa yan sa mga simbolo na marunong makinig at marunong matuto sa mga experiences mo. Kung ang nunal mo naman ay nasa chin, nasa baba, nasa baba yung chin area. Sinasabi ikaw daw po ay may strong determination. Laging may taong tumutulong sa iyo. Kapag may gusto ka, laging may tutulong, may gag-guide sa iyo. Madali mo maaabot ang mga pangarap mo dahil sa determinado ka. Very strong. Kahit mabagal ang progreso, tuloy-tuloy lang ang laban hanggang ma-reach mo ang finish line o gusto mo ma-reach ang mga goal plan. Ang mole mo naman ay nasa jawline. Nasa jawline naman ito'y konektado naman po sa willpower at resilience. Ikaw yung tipo naman na tao na kayang-kayang bumangon kahit ilang beses ka pang nadadapa. Hindi to basta-basta natitinag. Pag may mga issues, may mga problem, malinaw dito ang kanyang goal, ang kanyang layunin. Kaya hindi to basta-basta susuko. Ayan So, alam mo ba, tatandaan natin, ang mga mole na to ay may mga meaning, kahulugan. Base yan sa traditional physiognomy, face reading, feng shui ng muka. Isa lamang ito sa mga culture, sa mga belief, at hindi ito nangangahulugang ito na lagi ang ating buhay dahil tayo pa rin po ang gagawa ng ating kapalaran. Mas mahalaga pa rin ang desisyon. Mabubuting gawain mo, yung mindset mo, yung determination mo, yung galing mo. Dahil sa huli, ikaw pa rin guguhit ng iyong mga tadhana ng iyong buhay. May nunal ka ba sa ibang part ng mukha ng katawan mo? Mag-comment down below tayo at tignan nga natin kung tugma ito sa kwento, sa personality, sa destiny line mo. Sa panahon kasi nga natin ngayon, meron na tayong mga plastic surgery, mga beauty, pag-enhance ng mata, ng kilay, ng ating pilik mata, ng ating ilong, ng ating lips, ng ating jaw, ng ating mukha. Ang dami-dami different treatment. Masaras, swerte ba magpa-treatment? Pag may treatment tayo, papabago natin, papa-improve natin sa buhay. Swerte ba? Yes. I would say swerte. Pero, masas may papatanggal akong nunal. Oo, may nunal. Bago mo patanggal ang nunal mo, magpa-face physiognomy reading ka muna kay Master Hans Kua. Alam mo ba, Master Hans Kua has been practicing feng shui, face reading, tarot reading, astrology reading, cleansing ng tao, ng mga bahay, lucky date selection for more than 10-20 plus years now. Ang aking store ay located po dito po sa Cityland Shaw Tower. Tapat po yan ng St. Francis Church. Ang Cityland Shaw Tower ay along Shaw Boulevard, katabi ng Shangri-La Mall, Mondays hanggang Saturday, 11 ng tanghali hanggang 5 p.m. po ang Lucky Charm store ko dito. So you can text me, message me sa aking Facebook page, Master Hans Kua, para po makapagpa-schedule tayo ng iyong mga astrology, ng iyong feng shui ng bahay, ng tindahan, tarot reading, face reading, palm guhit ng palad reading. Please do share this video na to. Mag-comment kayo. At also, paki-follow, subscribe kayo
Sa lahat ng mga Facebook page ko, Master Hans Kua, isang Facebook page ko yun. Feng Shui Master Philippines, pangalawang Facebook page ko yun. Tarot card reading. Master Hans Kua, yan po yung pangatlong page ko. Meron akong Instagram, isa lang po, Master Hans Kua, may blue check po yun. X sa thread sa Master Hans Kua. Meron akong Instagram, may blue check din yun, Master Hans Kua. O paano is gawin nating maswerte ang buhay mo? Alam mo, hindi ka malas, kulang ka lang sa pampaswerte. Kaakibat pa rin ang sipag, tiyaga, determinasyon at si Master Hans Kua, the Philippines' most trusted, #1, best feng shui expert. Like, share, comment, and follow. Salamat, mga kahans, swerte!